7 luxury cars naman na namataan ho dyan sa may bahagi ng Bulacan. Aba, hinihinalang may kaugnayan ho sa mga dinidispatsang mga sasakyan nitong mga diskaya. Ang balitang yan tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Iniimbestigahan na sa ngayon ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang kaugnayan ng 7 luxury cars na namataan at kasalukuyan naka-impound sa Bulacan sa mga dinidespatsyang mga sasakyan umano ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa 10 balitaan, inihayag ni Highway Patrol Group spokesperson Police Lieutenant Dame Malang na ang mga sasakyan ay pawang mga unregistered at gumagamit ng mga improvised plate numbers, batay na rin sa naging pakikipag-ugnayan nila sa Land Transportation Office. Batay na rin sa mga inisyal na impormasyon, 12 pa lamang ang kasalukuyang dumaan sa verifikasyon ng Land Transportation Office at maging ng Highway Patrol Group na pagmamay-ari ng mga diskaya mula yan sa bilang na halos 40 mga luxury cars ng pamilya. Ng 7 po na luxury car dito po sa isang area or gasoline station sa Northern Luzon Expressway dito po sa Marilao, Bulacan. And nung ito po nilapagan na po ng PNP-HPG together with our LTO operatives, na laman din po natin na validate po ng ating pong mga operatiba na totoo po yung sumbong po ng ating pong kababayan na ito pong 7 luxury cars na ito ay may mga improvised plate po na ginagamit na siya po din po kagad na initial violation po. At meron din po doon na halos din na wala rin pong plaka na gamit. And during verification or during our flag down dito po sa 7 po nating kababayan, napag-alaman din po natin na ito po yung mga unregistered na sasakyan. Yung impormasyon pong nakuha po ng inyo pong PNP-HPG together with the LTO na yung mga luxury cars na mga diskaya ay tuloy-tuloy po na dinidispatcha niya at yun din po yung naging isa rin po sa pinanghawakan ng PNP-HPG para ikasa rin po kagad at alamin yung sitwasyon po doon po sa area po na ito. Maliban naman sa posibleng koneksyon ng mga sasakyan sa mga diskaya, sinisilip na rin ng Philippine National Police kung dumaan ba sa tamang proseso ang mga sasakyan at kung dumaan ba sa pagbabayad ng buwis ang mga may-ari nito bago pa man ma-acquire ang mga luxury cars. Kasunod ito ay tiniyak naman ni Malang na patuloy lamang ang mga isinasagawang pag-iikot ng kanilang hanay sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan natapos ng ilang bahagi ng Calabarzon at maging sa Central Luzon upang matiyak na matutukoy kung sino ang personalidad sa likod ng bentahan at illegal na transaksyon na ito sa bansa. Hindi lang specific sa isang area lang, kumbaga buong Pilipinas ang tinitignan po ng PNP-HPG together with the LTO kung sila ba ay dumaan or nagbayad ng buwis sa pagkukuha or pag-acquire nito po mga nahuli po natin mga luxury cars. Sa ngayon, ang after nga nung validation natin doon sa bahay nila, no, almost 12 yung atin nang na-validate doon at ang area pa na napinuntahan po ng inyo pong PNP-HPG, well, though ito po ay masyadong confidential pa, may mga napuntahan na rin tayo dito sa area ng Calabarzon area and even nga po rito sa Central Luzon. At ongoing pa rin po yung ating monitoring and validation para yun nga po makapagpatuloy pa at makita at malaman din talaga kung sino talaga may maaari ng mga ganito pong paggalaw or pagbenta or transaction po ng bentahan po ng luxury cars dito po sa ating bansa. Samantala, nahaharap naman ang 7 suspect na pawang mga negosyante sa mga reklamong reckless driving at iba pa dahil sa pagmamaneho ng mga unregistered vehicles. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.